Meron tayong isang seryoso at medyo nakakakilabot na tanong mula sa ating ka-TH na si Trifon Calago. Ang sabi niya sa kanyang komento dito ay, Sir Elmo, magandang gabi. Sana mapansin mo ang aking tanong. Sa lalim na 12 feet, may nakita kaming cement layer na kulay hollow brown black at may kapal na isang talampakan. Sa 14 feet naman, may black cement na may mga groove o biyak-biyak. Nagtataka kami kung bakit mainit sa paligid kahit basa naman ang lupa. Kapag nadudurog ang semento at dumidikit sa aming balat, nagiging kulay green-gray ito. Bukod pa rito, may naririnig kaming lagong o ugong na paikot-ikot pero wala naman kaming nakikita. Ano po ang maipapayo ninyo? Salamat at God bless. Mga ka-TH, ang mga sinyalis na ito, ang matinding init, ang pagbabago ng kulay ng semento sa balat, at ang kakaibang tunog na naririnig sa ilalim ay mga bagay na hindi natin dapat baliwalain. Bilang isang treasure hunter na nakakita at nakapag-analyze na ng iba't ibang klaseng site, masasabi ko sa inyo na napakabigat ng sitwasyon na ito. Maaari itong isang napakagandang sinyalis na malapit na kayo sa isang tunay na deposito, pero maaari rin itong maging mitsa ng matinding panganib kung hindi natin iintindihin ang siyensa at ang tamang pagbasa sa ginawa ng mga sundalong Hapon. Kaya pag-usapan natin ito ng detalyado para maging ligtas ang lahat. Hatiin muna natin ang kwento ni Trifon sa mga partikular na marka na kanilang natagpuan. Ang unang napansin nila sa lalim na 12 feet ay ang semento na kulay hollow brown-black na may kapal na isang talampakan at sinundan pa ng black cement na may mga groove o biyak-biyak sa 14 feet. Sa sarili kong pagbasa sa mga nakaraang operasyon dito sa Pilipinas, ang mga sundalong Hapon ay hindi basta-basta nagbubuhos ng semento na katulad ng ginagamit natin sa mga modernong bahay ngayon. Madalas silang gumamit ng iba't ibang kakaibang timpla. Inihahalo nila ang uling, volcanic ash, o kaya ay mga lokal na materialis tulad ng dagta ng puno para maging mas matibay. Hindi basta mapasukan ng tubig at tumagal ng daang-daang taon sa ilalim ng lupa. Ang kulay brown-black at black cement na nakita ni na ka-TH ay malinaw na patunay na ito ay isang artificial structure. Hindi yan natural na formasyon ng lupa. Ang mga groove o biyak-biyak na nakita ni na ka-TH ay maaaring mga marka ng pagkakalapat ng mga malalaking tipak ng semento o kaya naman ay sadyang ginawa bilang dugtungan o koneksyon ng mga selyo o takip ng isang chamber o vault. Ngayon ay pumunta naman tayo sa mas sensitibong bahagi. At yan ay ang pagbabago ng kulay nito na nagiging green-gray kapag nadudurog at dumidikit sa basang balat. Mga ka-TH, seryosong babala ito. Ito ay isang chemical reaction. Kapag ang semento ay hinaluan ng copper sulfate o iba pang uri ng kemikal noong panahon ng digmaan, ginagawa ito ng mga sundalong Hapon bilang isang uri ng silat o direktang lason para sa mga intruders o sa kahit sinong magtatangkang kumuha sa kanilang deposito. Ang copper compounds ay madalas magkulay berde o asul kapag nahaluan ng asido, tubig, o kahit sa pawis ng ating balat. Kapag ang pulbos na ito ay pumasok sa inyong mga pores o nalanghap ninyo, maaari itong magdulot ng matinding skin irritation, pagkasunog ng balat, o ang mas malala ay chemical poisoning.
Kaya kung mapapansin ninyo ang ganitong reaksyon, senyales ito na kailangan na nating mag-ingat. Ang sumunod na tanong ni ka-TH Trifon ay kung bakit mainit sa paligid ng hukay kahit na basa naman ang lupa sa lalim na 14 feet. Normal sa isang treasure hunter na magtaka rito dahil habang lumalalim ka sa lupa, dapat ay palamig ng palamig ang temperatura dahil sa moisture. Pero bakit sa kaso nila ay kabaliktaran? May dalawang pangunahing dahilan kung bakit nangyari ito o nangyayari ito base sa aking pagsusuri. Una ay ang tinatawag nating chemical decomposition o exothermic reaction. Ang mga kemikal na inilagay sa semento kasama na ang mga organikong material na sadyang ibinaon ng mga sundalong Hapon tulad ng mga troso, uling o iba pang proteksyon sa vault ay patuloy na nagre-react sa tubig o moisture sa ilalim ng lupa habang lumilipas ang panahon. Ang reaksyong ito ay naglalabas ng natural na init. Ang ikalawang dahilan at ito yung mas delikado, ay ang trap gas. Ang init na nararamdaman ni ka-TH ay madalas na may kasamang methane, sulfur dioxide, o carbon monoxide na naipon sa loob ng napakahabang panahon. Kapag nabubungkal ninyo ang selyo o ang semento, unti-unting sumisingaw ang init na ito palabas. Napakadelikado nito para sa mga treasure hunters na bumababa sa hukay. Ang init na yan ay indikasyon na pwedeng manipis na ang oxygen sa ilalim at napapalitan na ng mga nakakalasong gas. Kapag pinilit ninyong magtagal sa ganyang kalagayan ng walang sapat na proteksyon, maaari kayong mawalan ng malay ng napakabilis. Ngayon ay dumako naman tayo sa pinaka nakakakilabot na bahagi ng karanasan ng ating ka-TH dito. Kung saan ay naririnig daw nilang lagong. Yan, meron silang naririnig na lagong o ugong na parang paikot-ikot sa ilalim kahit wala naman silang nakikitang kahit ano. Ngayon ay tingnan muna natin ito sa scientific side o sa logical na anggulo. Ang tunog na parang paikot-ikot ay isang malakas na pisikal na palatandaan na mayroong void o bakanting espasyo sa ilalim ng sementong natagpuan ni ka-TH. Kapag may guwang, kuweba o chamber sa ilalim, ang hangin na pumapasok sa itaas ng hukay ay nagkakaroon ng echo o resonance. Para itong kapag umihip ka sa ibabaw ng isang walang lamang bote. Ito ay lumilikha ng ugong. Ang isa pang posibilidad ay ang presyon ng tubig sa paligid. Dahil sinabi ni ka-TH na basa ang lupa, ang tubig na pilit sumisiksik sa mga gilid ng simentadong layer ay lumilikha ng kakaibang tunog dahil sa bigat at presyon ng lupa sa itaas. Sa kabilang banda naman, hindi natin maalis sa ating kultura bilang mga Pilipinong treasure hunter ang traditional side. Sa traditional na paniniwala, ang lagong ay madalas iugnay sa mga elemento o mga espiritong nagsisilbing tagabantay ng kayamanan ni Yamashita. Marami ang naniniwala na kapag malapit na sa deposito, nagpaparamdam ang mga ito sa pamamagitan ng tunog para bigyan ng babala ang mga naghuhukay. Bilang isang treasure hunter, ang masasabi ko ay palagi ay respetuhin natin ang mga ganitong palatandaan, anuman ang inyong paniniwala. Ngunit kasabay ng pagrespeto, huwag nating kalimutan na gamitin ang ating lohika at manatiling alerto sa siyentipikong aspeto ng panganib sa ilalim ng lupa. Dahil sa mga nakita at narinig ni ka-TH sa lalim na
12 hanggang 14 feet. Narito ang mga direktang payo at safety protocols na dapat ninyong sundin bago kayo magpatuloy. Una, pagdating sa proteksyon sa katawan, huwag ninyong hahawakan ang semento o ang basang lupa nang walang suot na gloves. Dahil nagiging green-gray ito sa balat, gumamit kayo ng makapal na rubber gloves. Magsuot ng mahabang manggas para hindi direktang madikit sa braso at gumamit ng dekalidad na mask. Ang kemikal na nagpapakulay sa semento ay hindi dapat mabaliwala dahil mahirap nang magkaroon ng pangmatagalang sakit sa balat o sa baga. Pangalawa ay ang usaping ventilation. Dahil mainit ang hukay at may posibleng singaw ng gas, kailangan ninyong maglagay ng sapat na blower o air duct system na magpapasok ng sariwang hangin at maglalabas ng masamang hangin mula sa ilalim. Huwag ninyong ipipilit na magtagal sa ilalim kung nararamdaman ninyo na kayo ay nahihilo, sumasakit ang ulo o nahihirapang huminga. Ang buhay ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay na maaari ninyong makuha. Pangatlo, mag-test sa mga void o guwang. Ang naririnig ninyong ugong at ang nararamdamang init ay pahiwatig na may chamber sa ilalim. Ibig sabihin, ang sementong tinatapakan o hinuhukay ninyo ay maaaring nagsisilbing bubong o kisame ng isang bakanting espasyo. Kaya mag-ingat sa posibleng pagguho o cave-in. Kapag nabasag ninyo ang sementong yan nang walang sapat na suporta o shoring sa mga gilid ng inyong hukay, maaari kayong mabitawan o gumuho ang lupa pababa. Kaya maglagay ng mga structural support o mga kahoy para masigurong matatag ang inyong paligid bago magpako ng mas malalim. At sa kabuuan, para kay ka-TH na si Trifon, ang inyong nahanap sa lalim na 12 feet hanggang 14 feet ay mukhang isang tunay na artificial structure na ginawa ng mga sundalong Hapon. Ang kakaibang timpla ng semento, ang chemical reaction na nagiging kulay berde o green, at ang ugong sa ilalim ay napakalakas na indikasyon na mayroong pinoprotektahang chamber o deposito sa ilalim ng inyong site. Maituturing itong isang magandang progreso sa inyong operasyon. Subalit laging tandaan ang aking paalala. Safety first bago ang ginto. Walang halaga ang anumang kayamanan ni Yamashita kung hindi natin ito maiuuwi ng ligtas sa ating mga pamilya. At kayo naman mga ka-TH na nanonood hanggang sa bahagi ng video na ito, nakaranas na ba kayo ng katulad nito? Mayroon din ba kayong kwento ng mainit na hukay, sementong nagbabago ang kulay o kakaibang ugong na parang paikot-ikot habang kayo ay naghuhukay? I-comment ang inyong mga karanasan at opinyon sa ibaba para sama-sama nating i-analyze. Mag-ingat tayo lagi sa ating paghuhukay, maging mapanuri at gabayan nawa tayo ng buong may kapal sa ating mga operasyon. At dito nagtatapos ang ating video na ito. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.